Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Off topic muna tayo mga friend, no? Mag-ano lang ako dito, tungkol na naman dito sa hipag ko na to, makulit eh. Hanggang ngayon yata, hindi pa nagno-normal ang utak, no? Oy, Gracing Sai, makinig ka ulit ha. Bagong taon na. Umayos ka. Pakinggan mo ulit to ha. Loko-loko to. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Atty. Noel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang legal. Pero bago ako mag-umpisa ay request ko lang sa aking mga bagong viewers na sana mag-subscribe kayo dito sa aking channel para mas subaybayan nyo yung aking mga vlogs. No? Ngayon, press nyo rin yung bell dyan for future notification ng aking mga vlogs. Ang ano nito, Gracing Sai, si Atty. Noel, ha? Emmanuel, 116,000 subscriber nito. At itong vlog na ito, may 46,000 views, no? Ito ay talagang, kumbaga sa ano, simple lang naman tong kanyang vlog. Tungkol ito sa deed of donation, no? Pakinggan mo, Gracing Sai, ha? At kung nagustuhan nyo naman itong vlog ko ngayon, pakipress na rin po yung like para naman nalalaman ko. Alam niyo po, ang bawat vlog... Sana magustuhan mo to, Gracing Sai, at na mahimasmasan na yung utak mo. Bagong taon na, umalis ka na riyan sa demonyong pumasok sa katawan mo. Mamaya, bibigay ako sa iyo advice para mawala yung demonyo sa katawan mo. Tuloy. Na ito ay pinaghahandaan ko, kaya syempre gusto ko rin naman malaman. Bawat vlog na ito ay pinaghahandaan ni Atty. Noel. Ewan ko yung attorney mo. Kung naging interesado ang aking mga viewers at nagustuhan nila. So, okay. Ngayon ba, ang ating pag-uusapan na topic, no? Marami pong nagpapadala kasi sa akin ng comments na naman na pag minsan merong ibinibigay sa kanilang halimbawa property, titulo ng lupa, iwanan lang sa kanila at bahala na daw sila. Yun daw ang bigay nila sa kanya ng mga kung sino man ang gustong magbigay, yung kamag-anak, nanay at tatay. Pero ngayon, hindi niya mailipat sa pangalan nila dahil wala, iniwanan lang yung titulo, iniwanan lang yung ORC at hindi nagawa ng anumang dokumento. So, ito, bibigyan ko kayo ng mga yung documents o yung mode of conveyance na kailangan para mailipat sa inyo ang titulo ng lupa o RCR ng sasakyan. Okay, una, dapat meron tayong tinatawag na deed of donation. Usually, yan ang ginagamit. Ang mga magulang magbibigay na ng lupa sa mga anak. Ang mode of conveyance ay deed of donation. Ang donor doon ay yung parents at yung donee ay yung pagbibigyan o yung anak. So, yan ay gagawa ng isang deed of donation. Pupunta kayo sa isang lawyer, notary public, maghahanda kayo ng tinatawag na deed of donation at pipirmahan ng donor at ng donee. Medyo marami lang detalye tungkol dyan sa donation na hindi ko na i-discuss, pero ang mahalaga dyan ay unang-una, merong acceptance ang donee o yung pinagbigyan. Pangalawa, yung nagbigay ay hindi dapat mawawalan yung halimbawa mga anak niya ay 3, sa isa lang niya i-donate yung property, mawawalan ng mana yung 2, hindi yun pwede. Yan ang isa sa general rule dyan sa donation. At pangalawa, dapat merong matitira para sa kanila. Narinig mo yun, Gracing Sai? Nag-aral ka, maliwanag ka, Tagalog yan. Ha? General rule, sabi ni Atty. Noel, na hindi po pwedeng ibibigay lahat sa iisang anak kung 3 kayo. Kayo, siyam kayo, sinuhapang mo lahat. At kailangang may matitira doon sa nagdo-donate. Ha? Gracing Sai.
hindi ko alam kung anong klaseng diablo ang nasa loob ng iyong katawan, no? Pero dapat masalba yung kaluluwa mo eh. Naniniwala ka pa sa kaluluwa? Nagsisimba ka pa naman. Buti hindi ka umuusok pag pumapasok ka sa simbahan, ha? Wala dito yung sinasabi ni attorney, ha? Oh. Eto. Uulitin ko na naman tong deed of donation na ginawa mo, no? Ewan ko sa mo pinagawa to eh. Sa totoo lang. No? Deed of donation with waiver and relinquishment of rights. Know all men by this present that we, Benjamin and Jovita Chingsay, nanay tatay mo to, Filipino, legal age and residents of Soyong, Itiagi, Isabela. Soyong, hindi ka taga Soyong, taga Silawang ka, bugok. After having been duly sworn in accordance with law, hereby depose and say that we are part owner of the following properties listed below. Part owner, yung magulang mo. Kasi nga, hati kayo. Dahil ginawa ka ng kasosyo. Lot area, 124 square meter. Number 2, lot area, 393 square meter. Number 3, lot area, 622 square meter. Lot area, ito number 4, 1,983 square meter. Number 5, 7,503 square meter. Ito yung mga ari-arian na part owner ang magulang mo. Part owner, ibig sabihin, may ari. No? Ito, that due to old age and for the love, affection, and care I have for our daughter, by this presence, we do hereby waive, relinquish, transfer, and convey all our rights, ownership, possession, interest, and participation over and above said properties, including all improvements found therein unto in favor of Miss Grace Chingsay, Filipino, legal age, single, and residents of Soyong, Itiagi, Isabela. All. Wala nang naiwan sa kanila. Ayon dito sa dokumentong gawa mo. Hindi po pwede, sabi ng abogado ni Atty. Noel. Dapat may maiiwan sa magulang mo. Ito, kinuha mo na lahat. Ikaw, hindi pa huli ang lahat sa'yo, iha, Matanda na tayo. No? Kung naniniwala ka pa sa kaluluwa, naniniwala ka sa Diyos, puta, umalis ka na riyan. Nagbabasa ka ng Biblia, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Mas madali pa sa kamelyo ang makapasok sa butas ng karayom kesa ang isang makwarta na makapasok sa pinto ng langit. Buti nga kung dahil makwarta ka, baka sabihin pa, oy, pera ko naman to lahat Baka pasok. Yung mga naging pera ko sa lupa, yumaman ako, pera ko lahat. Ikaw, iba ninanakaw mo yung karapatan ng iyong kapatid bilang heir. Grace Chingsay, ito payo ko sa'yo, Pumunta ka ulit sa pare. Tanungin mo kung tama yan. No? Maliwanag. At itong grabing sama mo naman, putang ina. Nagsisimba ka, babasa kang Biblia, ito gawin mo Pag nagbasa ka ng Biblia sa gabi, ilagay mo yung Biblia sa ilalim ng unan mo. Yon. Tapos, mukhang di ka natatablan ng bendisyon ng pare Uminom ka kaya ng holy water bago ka matulog para kung ano man demonyo ang lumulukob sa iyong pagkatao, maalis. Talo mo ba na i-exorcise? Kalahin mo, paulit-ulit, sabi nung attorney, pag magbibigay ng deed of donation ang magulang, pupunta kayo sa abogado, notaryo publiko, no? At ito bang attorney ito bang ginawa mo kung di ka ang attorney, maraming tanong yan bago ka papagawa ka ng deed of donation. Sa laki nitong mga kayamanan na to,
na sinasabi mong ibinibigay sa iyo lahat ng magulang mo, hindi ba yung attorney na pinagawa mo rito, hindi ba man lang tinanong na, Manang, solo anak ba yan? Inyong pamamanahan? Oh. Kasi pag hindi ka solo anak, hindi yan po pwede. Di ba sanabi ni attorney? Hindi po pwede, general rule yan. Oh. Kaya hindi yan po pwede. Wala pang acceptance yan. O sabi, kailangan may acceptance. Walang acceptance to. Buti yung kay Crisnel, may acceptance. Yung pinagawa mo rin peke. O, sabi dito, may acceptance to eh. The donee hereby receive and accept the donation made in its favor of donors and hereby express his appreciation and gratefulness for the kindness and generosity of the donor. O, yun, meron to. Dito sa pinagawa mo, wala. Oh. Walang ganun. Oh. Tsaka pineke mo yung pirma ng magulang mo. Ganong karaming kasalanan ng ginawa mo? Ha? Peke yung dokumento. Hindi pa ako tapos grade 6 sa'yo. Ha? Pero inasabi ko sa'yo, yung kapatid mo, pinapaulit-ulit ako, ha? Magbigay ka ng isang kasalanan sa'yo ng kapatid mo bilang kapatid, iyon na lahat yan. Maski pa peke yan putang ng dokumento na yan, eh pinapapayag na ako dahil nademonyo yung utak mo dahil napakasama ng kapatid mo. Eh putang ina, pinakamabait sa magkakapatid ito eh. Ha? Kanina, may nakarating na balita sa amin na ang nanay mo eh mahina na. Kaya sabi ng asawa ko, papunta ko si mamang dalawin ko, sabi niya. Asawa mo si Nilo, ako. Oh. Nag-iisip pa nga siya kung anong pupunta ako, wala man akong dala kay mamang, sabi niya. O, punta. Nagdala yata ng biskwit eh. Oo, nagdala. Oo, punta. Putang ina, nung nakita mo yung kapatid mo, ano sabi mo, gago? O, ba't nandito yan? Dinimanda ka niya na. Ulul ka talaga, putang ina ka eh. Ha? Ano bang kasalanan sa'yo ng kapatid mo, bugok? Para ganyan ang tingin mo, gusto mo patayin? Putang ina mo ha, parang pinatay mo na to ha. Ilang taon mo nang pinahihirapan, gaga ka. Para sa kanya, sinuswapang mo, ulul. Tapos bibigay. Putang ina talagang babaeng to. Di marunong mahiya tong hayop na to eh. Kaya siya nagdemanda. Sabi nga ni mamang, magdemanda ka eh. Oh, kasi nga susupangin mo eh. Putang ina to. Anong kasalanan sa nito? Ha? Meron ba kayo na ibigay maski isang ginhawa rito mula na siyang naging tao, magbigay ka isa? Na alam mo, gunggong. Laki ng tinulong sa inyo nito nung walang-wala kayo. Paulit-ulit ako Luluwas pa yung tatay mo sa Maynila para lang manghiram dito. Paulit-ulit ako. Nagsama kami nito, sinasabi ko paulit-ulit. Maski piso wala to eh. Mahirap nga lang kayo. Paulit-ulit. Istorya to puta. Eto mga kaibigan ko taga-Itiage na nakakapanood nito, no? Baka kaibigan nyo yan. Yung grazing sign na yan. Tsaka yung bitching sign na yan. Ipanood nyo sa kanila. O, ikaw bitchi ka, isa ka pa eh. Ang ganda ng pinakisama namin sa'yo eh. Titis-tistigo ka pa, ulul. Ang korte, hindi tumitingin sa testigo, sa dokumento. Dahil sa testigo, merong testigong may sira sa ulo, kagaya nyo. Pero yung dokumento, hindi mo pwedeng sirain yan. Sasabihin mo, ikaw lahat ang bumili niyan? Hindi ka gago. Bakit? Ay, sino ka ba? Grazing sign. Alam ng Itiage, mga taga-Itiage rito kung sino kayo. Kung saan kayo nagmula. Ulul itong mga to. Ha? Itong mga to. Di nahihiya itong hayop na to.
umiiyak na naman si mama, oh. Numating dito. Sabi mo raw, ba't nandito yan? Dinimanda ka niya na. Eh sabi ko, bakit hindi mo minura? Kako, utangin na kakamo ah. Ikaw na nga itong nagwawalang niya sa akin, ganyan kapag gaga. Sabi naman ni mama eh, mabait nga eh. Hindi naman ako pumunta ron para makipag-away. Dadalawin ko yung nanay ko eh. Oh. Eh ano naman sabi ng nanay mo, kako? Nung sinabi nung baliw mong kapatid yon, sabi niya, anak ko naman kayo lahat ah. Oh. Eh buti siya sinabi mo sa nanay mo, buti naman alam mo mamang na anak mo pa pala ako. Oh. Eh ba't mo ako pinabayaan? Sana ganun sinabi mo. Oh. Nagbibigay pa Gracing Sai, yung nanay mo. Nag-usap sila, masaya sila. Sabi naman ng anak ko eh, sinilo, masaya sila. O nagkwentuhan sila mag-ina. Papasok-pasok ka, demonyo ka. Ha? Maano man lang sana na. Sabi na, binibigyan nga ako ng 2,000 ni Papa, ni Mamang, sabi niya. Para daw, dagdag ko sa pangbili ko ng gamot sa mata. Oo. Sabi ko, hindi na Mamang. Baka sabihin pa niya mga kapatid ko, kaya ako pumunta rito para humingi sa'yo ng tulong. Oh, pumunta lang naman ako dito kasi nabalitaan ko na mahina ka na, kaya pumunta ako rito. Oh. Eh, ano, tama ba yung balita? Sabi ko naman kay mama. Hindi pa, malakas pa si Mamang. Oh. O di na naman ako pupunta doon kasi kala ko kasi may nakahiga na lang siya eh. Oo. Tangina mo, Gracing Sai, sa totoo lang, napakawalang ya mo, hayop ka. Ha? Tangina ka, wala namang ginawa mo sa kapatid mo, gago. Hindi ka sira ulo. Tanginan to. Nangihiram ka lang sa kanya sa sasakyan ng araw ah, nung maliit pa lang yung negosyo mo. Darating ako pagdating ko sa gabi, asan yung elf? Niram ni Manang Grace. Oh. Pati pang likida pa ng pambayad sa hinaakot na mais, tumatakbo ka pa sa kanya, bugok. Pakawalang yamong hayop ka. O, sa totoo lang. Mag-isip ka, ha? O, ito pa pala, no? Pumunta ka dun sa pare, makiusap ka. Ipapindisyon mo yung bahay ninyo para hindi ka pinapasok ng masamang espiritu. Tignan mo, inaabot mo. Dati matinutong gago na to eh. Bakit kung kailan dumami ang pera, saka nasiraan ng ulo? Ha? Para kang may ganyan, oh. Ha? Sabi ni mama kanina, hindi ko na ano pa. Patulang ko yun. Baka ano lang ako eh. Ganito kalagayan ko eh. Sabi niya eh. Baka magsuntukan pa kami. Ay, bakit? Talagang napakabait mo ka ako sa kanya. Sa totoo lang. Pwede kitang patayo ng monumento. Winawalang yakan eh. Oh, ang kapal na mukha mo, totoo, Gracing Sai. Sobrang kapal. Oh. Kalahin mo masabi mo yun, ba't nandito yun? Dinimanda ka niya na. Eh anong gusto mong gawin? Gunggong. Ikaw nga. Palit kayong pwesto. Alam mo, may kayamanan yung magulang mo, kakamkami ni Bombing. Matutuwa ka ba? Baliw ka talaga, hype ka eh. Bagong taon na, magbago ka na, tanga. Napakatanga mo. Masyado kang nabaliw diyan sa pamilya ng kapatid mong si Raulo. Sa sobrang pagbibigay mo, pati yung asawa, yung kabit niya, nagkaroon pa ng bahay at lupa sa Santiago. Inanakan pa. Pero tuwan-tuwa ka pa rin. Talaga sobrang. Ba napakain sa inyo? Wala ako alam eh. Tumira kayo sa bahay ko eh. Nung mga estudyante kayo, may baon nga, hindi kayo mabigyan niyang gunggong na kapatid mo eh. Oh, inalila lang kayo lahat niyan eh. Oh, ayoko nang dagdagan pa to. Alam kita, alam ko kayo kung ano kayo. Dumating ako sa inyo, wala kayo. Itong mga to gago. Taki mo naisip mo, sopangin mo lahat ng kayamanan na to. Eh, sa iyo na nga yung kalahati eh. Napakasugapa mo naman. Bukod sa iyo na yung kalahati, may share ka pa rin sa kalahati dahil
Aries ka nga eh. Oh. Talaga bang gusto mo sa impyerno, bobo? Tanginan tong babaeng to. Ano kasalanan ko sa'yo? Gunggong ka. Ano to? Hindi ko alam na magkakaganyan ka sa totoo lang, Gracing Sai. Hindi ko alam. Ang bait ko sa inyo. Nilalahat ko na kayo. Nilalahat ko kayong magkakapatid. Napakabait ko sa inyo. Taon-taon nandito kayo sa bahay ko. Birthday ni mama. Anniversary namin. Lahat kayo, tatay, nanay mo, ikaw, yung bugok na si Crisnel, nandito kayo lahat. Iniimbita namin kayo. Ba't naisip mo? Nung naghihingalo yung tatay mo, gabi-gabi tayo magkakwentuhan. Oh. Ako lang ang kasundo mo halos na bayaw eh. Gago ka eh. Asawa ni Bitchie, kaaway mo nga, di ba? Tanga-tanga nito. Pagkatapos ako uwi na lang yamo, gago. Hindi ako magsasalita, ha? Kung dumating ako sa buhay ninyo, nag-asawa kami, nakilamon ako sa inyo, wala akong naitulong sa inyo, hindi ako magsasalita maski isa eh. Kaya ako mainit ang ulo ko, mga gago, nung dumating ako sa buhay nyo, lumuwag ang buhay nyo, paulit-ulit, putangin na ka. Nung kunin ko si Bompin bilang asawa ko, wala na kayong itinulong maski na piso. Samantalang hirap na hirap kayo sa pagpapaaral dahil ilang kayo sabay-sabay nag-aaral, gago. Kaya nabawasan ng isang pag-aaralin at isang pakakainin ang tatay at nanay mo dahil kinuha ko na eh. Bago ako pumunta na Saudi Arabia, paulit-ulit, bitchie, pinakuha kita sa manang mo. O di sana, hindi ka naman siguro bobo. Kung sakaling hindi maganda ang pinakita namin sa'yo, di sana lumayas ka na sa bahay namin. Kaso hindi eh. Ang ganda ng pinakita namin sa'yo, bitchie, isa ka pa. Ha? Lalo, spoiled ka sa akin. Kumakain tayo sa labas, nanonood tayo ng sine. Ha? Kasi nga wala akong kapatid na babae. Kaya nasisiyahan akong parang tinuring ko kayong mga kapatid. Oo. Ha? Ikaw, Gracing Sai ka, nachichismis ka pa ng hindi magandang hayop ka, pinagtatanggol pa kita eh. Oo. Ha? Pinagtatanggol pa kita, hindi ako makapaniwala doon sa chismis na kumakalat. Butangin na, ako na lang yata hindi nakakaalam. Para akong tanga. Natanggol ako ng tanggol sa'yo. Pinagdidemanda pa kita, titistigo ko. Ayaw mo, bugok. Walang iya ka talaga, hayop ka. Pero madali akong magpatawad. Nauunawaan kita. Dahil yun nga, pinasok ka na masamang espiritu. No? Alam mo yung demonyo. Sabi ko nga sa'yo eh, hindi ako naniwala sa impyerno. Para sa akin, ito ang impyerno. Nandito lahat ang mga demonyo. Pag namatay ka, ang kaluluwa mo nandito. Naghahanap ka kung sinong mahinahin ng pananampalataya sa Panginoon, yun ang napapasok. Gaya mo, siguro yung demonyong bumubulong sa'yo, swapangin mo lahat. Ibigay mo dun kay Boy Chingsay. Baka yun ang bulong sa'yo ng demonyo. Pati magulang mo, gaguhin mo. Na pinalabas mo rito? Na yung magulang mo, tanga? Meron ba magulang na bibigay yung lahat ng ari-arian sa isang anak? Hindi ka gunggong. Tapos palalabasin mo pa sa korte na nakiusap yung tatay mo, na isama yung pangalan niya sa mga ari-arian na binibili ng pera mo, ulul. Gago ka talagang hayop ka eh. Matagal ng negosyante yung magulang mo, ikaw, clerk ka pa lang. Ka nagyayabang dito sa Itiage.
Gago to. Anong kawalangyaan yan, ano? Merong mga swapang, oo. Pero yung sarili mong kapatid, sa halip na sa dami ng pera mo, sa halip na tulungan mo yung mga kapatid mo, gago, susugapain mo pa yung para sa kanila. Tanginan to. Ba? Ano bang Biblia binabasa mo? Baka Biblia ni Satanas yan, gago. Nakalagay ba dyan sa Biblia na yan? Sugapain mo yung kari-arian ng mga magulang mo. Bigyan mo lang yung gusto mong bigyan at yung ayaw mo. May nakalagay bang ganun? Pineke mo yung pirma ni Papang, oh. Ewan ko yung pirma ni Mamang kung palagay ko hindi pa niya pirma to eh. Oo, sabi nga kasi ni Bombin, hindi yan ang pirma ni Mama, sabi niya. Ni Mamang, hindi. Ang ganda naman yan, sabi niya. Oo. Siyempre, alam niya. Yung pirma ng nanay at tatay niya. Ano, sobra naman tanga tingin mo dyan sa kapatid mo. Hindi yung ganyan ka na nga, nag-aral din yan, gunggong. Hindi nga lang nakapagtapos eh. Dahil nga umibig. Ha? Pero hindi naman siya nabigo. Hindi naman kumalaman siya niya sa akin. Ha? Nakatulong pa nga kami sa inyo eh. Oh. Lahat ng kinita ko sa Saudi, putang ina. Oh, tinulong sa iyo niyan ha. Pinadadala ko sa kanya, laki. Oh. Sabi no, pupunta si Papang dito pa, sabi niya sa voice tape. Oh. Umihiram siya ng pera. Eh, pera mo kako, walang kagatul-gatul. Oo. Maski na yung tatay mo, pinahirapan ako. Dahil nga ayaw sa akin eh. Tangina, sa kayo nakakita mga boss. Nanliligaw ako. Gagali ako ng Maynila, aakyat pa ako ng Isabela para lang makita itong asawa ko. Ganun ko kamahal to. Hindi ba alam yun, Grace Chingsay? Tangina ka. Bugok tong hype na to. Kaya siya nakapagtanan, nagsawa na ako ng kapupunta rito sa Isabela, layo-layo. Dami MPA pa nung panahon na yun. Eh baka mapatay pa ako, sabi ko kay Mama. Mama, sawa na akong pagkipag-usap sa tatay mo. Kako, binigyan ko na ng pera. Mamili ka sa amin dalawa. Nakita mo naman kung gaano kita kamahal, ha? O, kung ako mapili mo, sumunod ka. O, kaya nagtanan yung anak kapatid mo, mag-isa gago. Hindi pala alam siya. Hindi ka kasi nagkaroon ng asawa eh. O, yung mga nanligaw sa'yo, puro mga ewan kung saan ang galing eh. Di ba? Ay naku, Grace, tumigil ka. May Diyos. Ha? May Diyos. Yung kapatid mo, naka-maintenance na, may sakit siya, winawalang niya mo, paindot ka. Ha? Grabe ka, no? Ako, sabi ko nga si kapatid ko, isa lang kapatid ko. Hindi ko pa naisip yung gawin na itong tinitirahan ko na lupa, nakapangalan pa ito sa nanay ko eh. Hindi ko naisip yan. Paggawa ako ng deed of donation na kagaya nito. Napikiin ko yung pirma nung tatay ko. Kasi sabi nung abogado, ha? Yan hindi pwede. Not unless napipirma yung kapatid mo ng waiver of, parang waiver of rights na hindi na siya interesado sa mga property na yan. Kagaya ng ginawa ng nanay at tatay mo. Kaya naipalipat mo sa pangalan ninyo. Peke nga peke pa yan, pati pirma ng tatay mo, pineke mo. Alam mo naman na ginago mo lang yung dokumento na yan. Kung bakit itinitigas mo pa. At itong mga itong klaseng kaso, napakaliit. Pwedeng matapos siya sa barangay eh. Kung totoo ka ha, sa mga pinagsasabi mo sa korte, sana dito sa barangay court mo nila sinabi, hindi na tayo nakarating sa korte. Maski pa paano, gumagastos pa rin kami dyan.
Kaibigan ko pa yung abogado Sa halip na lang ibili ng gamot ng kapatid mo, gunggong, napupunta pa sa abogado. Maski pa konti-konti, alam naman di mo abutan yun. Di ba? Ganon. Ay, nako, Grace Sai. Maawa ka sa sarili mo kung naniniwala ka sa Diyos. No? Paulit-ulit, magbigay ka ng isang kasalanan ng kapatid mo sa'yo para walang yain mo, iyon na yan. Magbigay ka ng isang ginhawang nakamtan nito. Asawa ko, sa piling ng magulang niya, mula nang naging tao, iyon na rin yan. Magsabi ka na isang ginhawang na ibigay niyo rito. Inyo na rin yan. Napakabait nito. Nung dinadalaw ko sa Isabela, nandun siya sa tindahan ninyong kokorya-korya. Maghapon siya nakabantay doon sa palengke. Nakaumpo sa isang bangkito. Katyaga. Napakabait. Walang kasalanan nga sa mundo, sa totoo lang. Pero ito, maniwala ka sa hindi, bugok. Sabi ko kay Lord, gusto ko mapangasawa, in-check. Kalahin mong hinatid pa sa bahay ko. Yun nga, nag-board kayo sa bahay namin sa Maynila. Yun. Hindi ko alam naman na ito na nga mapapangasawa ko. Hindi. Kising sa tatanga-tanga ka eh. Ano ba alam mo kasi sa pag-ibig, bobo? Hindi ka naman umibig eh. Totoo ba yun? Baka naman umibig ka. Ikaw, gago to eh. Grace Sai. Alam nyo, pag nakita nyo itong Grace Sai, mga friend, may itsura to eh. Puting babae to, Hindi nyo aakalain na kayang gawin yan, yung kahayupan na yan, pag nakita nyo mukha nito. Parang kabait-bait, Pero ngayon, parang hindi na eh. Pag nakikita kita sa korte, iba na yung pagmumukha mo. Magano ka? Maghilamos ka ng holy water. No? Grace Sai. Mahiya ka ba? Tanga to. Sabi ng abogado, general rule. Hindi pwedeng i-donate lahat sa isang anak. At pag nag-donate, may maiiwan doon sa nagdo-donate. Ito, wala na naiwan, Sabi, di ba, Walang naiwan. That due to old age. Itong due to old age. Grace Sai. Ano sabi ng tatay mong Rod? Ganon. Magkakasama kayo sa isang compound di ba? Ilang kayo magkakapatid doon. Ibig mo sabihin, sinimplihan ka ni Papang saka ni Mamang na tinrider ng tatay mo saka nanay mo yung mga kapatid mo na Grace, tara sa abogado. At bakit? Sabi mo siyempre di ba? Dudonate na namin lahat sa ari-arian namin. Kasi matanda na kami. Kasi mahal ka namin eh. Dapat ang sagot mo kung ikaw ay hindi ka gunggong. Paano naman yung mga kapatid ko? Hindi ko naman kailangan yan. Wala naman ako asawa, wala naman ako anak. Marami naman akong pera, akin na nga yung kalahati. Bakit mo pa sa akin ibibigay lahat? Huwag ganun. Hatiin mo na sa aming magkakapatid. Sa langit ka na sana pupunta, tanga-tanga ka talaga eh. Ngayon sa impyerno ka, lang mo, pati magulang mo. Antangin mo, sabihin mo sa korte, under oath Kaya nasama yung pangalan ng tatay at nanay mo dito sa mga ari-arian, mga titulo na to. Dahil nakiusap yung tatay at nanay mo na isama yung pangalan nila. Dahil maramdamin sila. Tangina. Maski bagong panganak, mahirapang maniwala diyan sa istorya mo. Na parang istorya ng kababalaghan. No? Grace Sai naman. Maawa ka sa sarili mo. Paano ka harap sa Panginoon, Aber? Sige nga. Paano mo ihaharap yung pagmumukha mo sa Panginoon? Dito, nakakaharap ka sa altar. Dahil hindi naman yan. Baka kung nakakababa lang yung nakapako sa krus, dinagukan ka, naggunggong ka di ba? Baka sinipa ka na
Loko-loko to. Ay, huling vlog ko na to sa'yo. Oo, sana makarating sa'yo to. Sawa na rin akong pagsabihan ka. Bahala ka na sa kaluluwa mo. Kung gusto mo sa impyerno, so be it. Pero pinuulit-ulit ko, walang kasalanan sa iyong kapatid mo para walang yain mo. Pagplanuhan mo. Namatay tatay mo, araw, gabi-gabi tayo magkausap sa ospital. Hindi mo pa sinabing wawalang yain mo yung kapatid mo sana. Diba? Last day ng tatay mo, bago inilibing. Lahat ng kagamitan, pati mga kusinero, waiter, ako pa ang nag-provide. Ako pa ang nagbayad. Kabait ko sa inyo, putang ina ka eh. Anong naisip mong kademonyo ang bugok? Hindi makapal ang mukha ko, ha? Hindi kagaya mo. Sa ganda ng pinakita namin sa iyo mag-asawa, sa inyo, lahat kayo, nagawa nyo pang walang yain to. Ang ina mo, ha? Napapamburo tuloy ako eh. Ha? Eh, dito sa Sokmed, alam mo eh. Sila Duterte, saka sila Sara Duterte, minumura lang ng vlogger eh. Oo. Tsaka yung mga timawang politiko. Oo, mga ganid na politiko. Yun. Yan, si Kimo. Ilam si Kimo. Si Robin Padilla, sayang ang sinasahod niyang hype na yan. Totoo lang. Walang alam ang putang ina. Kung hindi magsuklay ng bigote niya. Ay, naku. Sa Senado, nagkakalat. Manonood ka kasi ng vlog ko. Ang dami kong kaibigan dito sa Sokmed. Ang dami kong naging anak-anakan dito sa Sokmed. Ba? Hindi basta-basta yung mga anak-anakan ko rito, gago. Mga nasa abroad sila. Oo, mga naging kaibigan ko dito. Oo. Dito nga ako nilagay ng Panginoon. Hindi ka maniwala, Grace Sai. Oh. Nireklamo kita kay Tulpo eh. Dahil Tulpo na ito sa peto eh. Ang gusto pala nito yung mga sinapak ng asawa, mga hindi sinusustentuhan ng mga asawa, yun ang gusto nilang topic. Pero yung tong kaso ko sa'yo, taki mo, naghihirap pa ako, punta pa ako ng Maynila. Punta ako TV5 para ireklamo ko lang yung kahayupan mo. Eh, hindi raw magbabiral. Kaya ang tutulog sa gabi, para may bulong sa akin na mag-vlog ako. Hindi ako marunong gumamit nito. Tinatawan-tawanan ako nung mga anak ko, sabi. Tinuruan nila akong gumamit ito. Kasi nga, ang cellphone na gamit ko, di ba, yung Nokia lang gano'n maliit. Kasi nga, tatawag lang naman ako eh. Magkano ang mais? Magkano ang saray? Magkano ano? Tatawag ako sa Santiago kung saan ako yung mga bumibili ng mais. Ipapasok ko yung mga konting nabili kong mais. Nakakabili ka pa nga ng mais sa akin, bugok. Di ba? Tanga-tanga to. May mahiya ka, Grace Sai, ha? Totoo lang. Tukan mo nasabi mo sa kapatid mo yung putang ina mo, dinadalaw nga yung ina niya eh. Sabihin mo pa na, ang ginagawa dito niya, dinimanda ka niya na, oy, yung nanay mo ha, matanda na yun, 90 na yata, sabi ni mama eh. Putang ina, walang kasalanan sa mundo, binigyan mo pa, gago. Kinasapakat mo pa, como hindi nakapag-aral yung ina mo, ginagago mo. Walang nga talagang anak tong hayop na to. Ano ba yung pera? Tanga tong gagon to. Ay, panoorin mo yung istorya ni Gloria Romero, namatay na. Oo. Ito mga pre, baka napanood nyo yung kay Gloria Romero. Ha? Meron pala siyang 1 bilyon na kayamanan. Iisa ang anak ni Gloria Romero, mga friend. At mahaba tayo maglaro, mag-usap. Pero yung kayamanan ni Gloria Romero, 30% lang ayon sa kanyang last will and testament ang pupunta sa kanyang anak. So, 300 million. Pero yung 700 million pupunta sa mga charity, mga
tinatawag na mga mabababang laylayan, mga papatayo ng mga eskwelahan para sa mahihirap, para raw siya ma-remember siya ng tao dahil para bang tumatanaw ng utang na loob si Gloria Romero na kaya siya naging ganun, kayaman, dahil sa mga tumangkilik sa kanyang mga pelikula. Ganun. Ha? Kaya 30% lang yung sa kanyang anak, na nag-iisang anak. Sayang itong mga tao na to, no? Iisa pa lang anak nun, mga friend, kay Juancho Gutierrez. Pero love team nila nun, si gumanap pa nga Imelda Marcos yan si Gloria Romero. Luis Gonzales, oo, yun ang partner niya. Si Luis Gonzales naman, Marcos. Oo, ganun. Yun. Oo. Ganun, no? Binigay niya yung 300 million sa ayon sa kanyang last will and testament, ha? Oo. Yun. Sana ganun ka, Grace Chingsay. Tangina mo, kapatid mo. Wala namang kasalanan sa'yo, inawalang niya mo. Tumulong pa sa inyo, ha? Tumulong, ha? Nakakuha kayo nung nasa abroad ako, yung perang pinadadala ko sa kanya, inutang ninyo lahat. Dumating ako rito, walang pera. Oo. Binayaran nyo unti-unti pa. Diba? No, mamang, baka hindi kita sinusumbatan. Alam mo kung ano ko. Ha? Awang-awa ako sa totoo, mamang, nung araw. Oo. Ba't di mo ipinaglaban yung juniora mo dyan sa ginagawang kahayupan niya si Grace Chingsay? Ha? Kabait ko sa'yo, mamang, ha? Oo. Alam mo yan. Pinagpatayo pa nga kita ng kulungan ng baboy mo bago Dahil awa ako sa'yo, di ba? Bulok-bulok yung kulungan ng baboy mo. Nakatayo pa rin sa lupa ko, ha? Oh, di ba? Kasi nga, binili ni Bompin yung lupa na yan, Oh. Kalahati sa'yo, kalahati kay mama. Oh. Di ba? Kalimutan mo na ba yung mamang? Siguro hindi pa naman nakalimutan. Hindi kita siningil maski piso. Sige na mga boss. Napahaba itong kwento. Alam nyo kung ikikwento ko sa inyo yung buhay ko, love story ko, ay putang ganda. Oo. Ayaw sa akin ng biyanang ko. Pero nung may pera na kami, nangutang sila sa amin. Oo, tinanggap niya na ako. Ha? Pero kay Bechi, todo suporta ka, no? Dahil mayaman yung asawa ni Bechi. Alam ko istorya mo, Bechi. Hindi. Pinakita ng Chingsay na hindi ka pwedeng apihin ng Ramos. Oh. Nag-uusap na ba kayo ng asawa mo? Napag-aawayan nyo, karami yung kwarta. Pero hindi kayo nag-uusap. Maraming balitang-balita na yan. Kami, wala kaming pera masyado, pero parati kaming tabi magkatulog. 47 years na kami, Bichi. Oh, kayo, ilang taon na ba kayo hindi nag-uusap ng asawa mo sa isang bahay? Ha? Wala. Wala kayong pagmamahalan Wala. Masyado kayong maiere. Siguro sabi ni Bichi. Siguro lang Hindi ako umasa sa'yo Yung pamilya kong sumuporta sa atin sa akin pagpaaral ko sa mga anak ko, mga ganun Kaya siyempre si Pito ngayon, parang nadidigrade yung niya, di ba? Anong ganun? Mamalat na ako? Tama na, ha? Oy, Bichi. Ikaw rin, magsimba ka rin, ha? Oh, humingi ka ng tawad sa Diyos. Oo. Sabihin mo, bakit ko nawalang ya itong kapatid ko? Tumulong pa ako sa pagwalang ya sa kanya. Napakabait ng kapatid ko. Ha? Magandang gabi. Grace Chingsay, Bechi Chingsay. Punta kayo sa pare. Nagago to Umuha kayo ng mineral, holy water at iinumin nyo bago kayo matulog, ha? God bless. Good night. Huli na to, Grace Chingsay. Tapos na ako sa'yo. Napakawalang ya mo, hayop ka sa totoo lang.
Dumalaw yung yung asawa ko sa nanay niya dahil may nakarating na balita rito. Siguro, akala mo siguro, gago, na makikiusap kami, yung asawa ko na ibigay na yung mana niya, no? Sugapa ka talaga, putang ina ka. Magandang gabi po. Magandang gabi. Bugok.